Okay, meron tanong. Ito, si Lemon. Sabi niya, Doc, ask lang if napapraning lang ako or symptoms talaga. Kasi nung isang araw nakalmot nung kita namin, pero nagpa-booster vaccine ka agad ako. Kinabukasan din, pagkatapos ko, ang sabi niya, susunod na comment ay parang nakakasakit daw siya sa ulo, parang fever, and parang nagkakaroon daw siya ng muscle pain, ganyan. So, ito, no, well, pagka nagkaroon ka ng rabies, well, it could be rabies, pero mas malaki ang tsansa sa tingin ko na ito ay dahil sa pagkapraning ninyo. Okay, kasi minsan ito sabi pa naman yan kailan siya kinagat ng pusa niyo, nakalmot ng pusa nung isang araw lang. So 2 days pa lang naman. Kung may rabies man yung pagkalmot ng kuko ng pusa, and kaya naman nagkakaroon ng posibilidad na may transmit yung rabies sa pagkakalmot kasi mga pusa dinidilaan nila yung mga kuko nila at mga paa at buong katawan nila actually. So kapag naipangkalmot nila yung kamay nila, tapos sa pagkalmot nila nasugatan yung skin, maaring na-introduce doon yung mga rabies virus at makapasok sa inyo. Kaya naman kapag nakalmot ng pusa, kagaya ng misis ko dati si Snooki, nakalmot ng pusa dyan sa labasan, ay lahat na ng injection ay binigay sa kanya. So it's possible kasi na ganyan ang introduction ng rabies virus. Pero ito ang masasabi ko lang sa Lemon, to put it short, magpa-inject ka na rin. Huwag ka na maghintay ng 14 days. Kasi sabi niya buhay pa naman daw yung pusa. Hindi na hinihintayan. You have to go to your human doctor and have yourself immunized na, magpabakuna na kayo. And of course, peace of mind kasi mukhang napapraning na ito si Sir or Ma'am Lemon. Nagpupunta siya sa school and estudyante pa siguro ito and minomonitor naman daw niya. Pero ito marami kasing mga ganyan, nakagat ng aso or ng pusa, nakalmot, tapos nakakaramdam na ng kung ano-anong simptomas. Most of the time ay dahil lang yan sa pagkapraning. Alam nyo kasi pag lagi tayo nag-iisip, di ba, feeling natin, naku, may rabies na ako, maaring mamatay ako, whatever. Yung immune system natin naapektuhan nung stress ng pag-iisip ng kung ano-ano na hindi naman mangyayari. Kaya yung mga taong merong mga symptoms ng anxiety or depression or severe sadness ay maaring magkasakit ng kung ano-ano because of their weakened immune system. Alam niyo ba na ang stress ay maaaring itawaging number 1 cause ng sakit, ng totoong sakit na. Naiisip mo pa lang pwede ka nang magkasakit. Oo, ganyan yan. Kaya alam niyo kung may mga stressful situations, remove these situations or people from your life kung nakaka-stress sila sa inyo. At wag na kayong manghinayang kung talagang buhay nyo na yung nakataya or kalusugan nyo yung nakataya. Kasi aanayin mo yung magandang relationship with a person or di ba, or a business or kung ano man. Kung sobrang stress naman kayo doon, ano pat yung kalusugan ninyo ay hindi na masasabi na healthy na kayo. Alright, so gawin nyo, Lemon, Sir Lemon or Ma'am Lemon, magpunta ka na sa Animal Bite Center or doon sa inyong hospital, magpa-inject ka na para may peace of mind ka. Kasi pagka nagpa-inject ka na, syempre, yung stress levels mo, sobrang mababawasan na yan dahil alam mong, lalaban na yung katawan mo kung may rabies virus man. And after 14 days, buhay pa naman talaga yung pusa, ayun, makakasigurado ka na noong time na ikaw ay nakalmot, ay hindi ka nabigyan ng rabies virus ng pusa na nakakalmot sa inyo. Alright, so yung immune system kasi natin, kapag laging positive ang isip natin, you do things that are positive, you are happy, nagre-release kasi yung katawan natin and brain natin ng mga happy hormones, and nakakapagpabuti yan ng buong kalusugan natin. Everything starts sa mind natin. Kapag positive thinking ka, pagka nakita ka ng problema pero ang naisip mo ay mga solusyon, kapag you're surrounded with positive people around you, then ayan, gumaganda, lumalakas ang panlaban natin sa iba't ibang mga sakit. Alright, pero syempre pag rabies, kahit anong positive thinking mo dyan,
talagang matatamaan ka talaga ng rabies. So, go to your doctor and have yourself immunized. Ngayon, ayun, yan ang mga masasabi ko sa inyo. And of course, kung hindi pa kayo nagpa-follow dito at nag-share sa mga videos natin, please follow and please share these videos. Makakatulong po sa iba, lalo na yung mga rabies videos natin. This is my public service contribution. Hindi naman tayo kikita sa pag-advise dito tungkol sa mga ganyan. Pero sana po ay keep yourselves safe. Kasi po ito po malalang problema po ito sa Pilipinas, yung rabies. And of course kapag mga mahal natin sa buhay yung maapektuhan, makagat yung aso, yung anak mo, or nakakapraning po talaga. And kung ikaw mismo, syempre, nakakapraning din talaga kapag makagat ka or makalmot ka. Sana yung government natin maisip-isip na magkaroon na sila ng ngipin sa pagsugpo ng rabies. I think many people will start respecting us more kapag or kung sino man ang mga leaders natin na mag-spearhead dito sa anti-rabies campaign natin na effective. Hindi lang yung mga campaign na wala naman talagang katuturan, gumagastos lang tayo ng sangkatutak na mga na pera ng sambayanan, tapos hindi naman effective yung mga programs. So I hope na na ma-eradicate na itong rabies. And kung awareness ang maitatawid ko sa inyo, then I'm happy na maitawid itong mga information na ito sa inyo. Keep safe, guys. Kung may mga alaga man kayong mga hayop, huwag niyong hayaan na palabasin sa inyong bakuran, kasi sila yung mga nagkakalat ng virus na yan, na rabies. Hindi lang rabies virus, kung ano-anong mga virus. At madisgrasya pa at basura. Makadisgrasya pa ng mga motorista, makakagat pa ng mga tao. Okay, so thank you sa laging panonood ng channel natin. Please follow, share, subscribe, and comment kayo, react sa baba sa comment section.